Mga kamukha. Ayan mga kamukha, bali ngayon papasok tayo ng trabaho pero nakabukas yung ating Joyride apps. Kukuha tayo kahit kasabay lang. Tiyempo tayo kung eksaktong papunta ng BGC yung makuha nating pasahero. Sayang din kasi mahal ng parking binabayaran ko. Pag nag-exceed ako ng 6 AM, bali pag nag-exceed ako ng 6 AM dun sa parking lot, 50 yung flat rate, so plus 50, 100 yung binabayaran ko sa parking lot, plus gasolina ko papapasok. Kaya malaking bagay sa akin si Joyride. Sa araw-araw na pagpasok ko sa trabaho, malaking bagay sa akin si Joyride kung may makukuha akong pasahero. So ayun mga kamukha, so let's go. Pasok tayo ng trabaho ngayon. Kanina umaga bumiyahe tayo pero ngayon gabi naman, trabaho naman tayo. Ayan mga kamukha, kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome nga pala sa channel ko. Ako nga pala si Jeff Media. So kung nagugustuhan mo yung video ko, nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat. So ayun mga kamukha, update lang tayo. Next month magkakaroon ako ng long ride, at baka magkaroon tayo ng Cebu Loop. Ayoko pa sanang i-announce. Gusto ko surprise sana, yung boom, biglang upload na lang, yung parang ganon. Pero wala, nasabi ko na eh. Ayun mga kamukha, baka mag Cebu Loop tayo. Pero baka hindi si Barok ang gamitin natin. Baka mag-rent lang tayo ng motor sa Cebu, tapos maglulup tayo, ikutin natin yung buong Cebu. Okay ba yun mga kamukha? Samahan nyo ako dun ha. Explore natin yung Cebu. Pare-pares tayong walang alam doon. Ako, baga, wala talaga akong idea kung ano yung mga road conditions sa Cebu, anong meron doon. Kaya exciting para sa akin. Mahilig ako sa ganyan yung mga parang nalolos, yung nawawala ako sa isang lugar, yung parang palagi ka bang naliligaw, tapos manghang-mahangha ka sa mga nakikita mo, yung mapapanganga ka na lang, tapos mapapanganga ka na lang sa ganda ng mga tanawin, parang gano'n. Ayan mga mukha, so let's go. Pasok tayong trabaho ngayon. So ano ba yan, na early announce ko, dapat matuloy yan, hindi pwedeng makancel, nasabi ko na. Yeah. So ayun mga mukha, let's go. Pasok muna tayo ng trabaho sa ngayon. Maraming salamat nga pala sa panonood nyo sa mga episode at serye ng vlog ko. Meron nga pala akong tatlong klase ng vlog, na meron akong buhay-buhay serye. So nasa buhay-buhay number 3 pa lang tayo. Tapos yung sa Joyride ko, tinawag ko siyang Joyride Pasada Vlog. So number 6 na tayo. Tapos yung long ride ko is syempre kung ano yung pupuntahan natin na lugar, ayun yung tinatitle ko sa mga long rides ko. Ayun mga kamukha, samahan nyo ako. Pasok muna tayo ngayon, San Mateo to BGC. Let's go! Ayun mga kamukha, so pinatay na nga pala natin yung Joyride apps natin kasi magiging alanganin na naman yung pagpasok natin sa trabaho. Para hindi tayo hassle, in-off ko na muna yung Joyride apps kasi wala rin naman pumasok mula San Mateo. Nag-rolling, meron pala, may pumasok palang pasahero mula nung San Mateo hanggang dito sa Marikina Riverbanks. Kaso ang biyahe papunta ng Quezon City, sa somewhere in Quezon Avenue. Medyo palayo kasi yon, so hindi na natin tinanggap. So pasok kasi tayo, pa BGC tayo, medyo wrong way yon. So ayun mga kamukha, nandito na nga pala tayo sa may bandang pa Riverbanks, at tayo ay papasok ng trabaho ngayon. Samahan nyo ako. Another day, another buhay-buhay vlog na naman tayo ngayon mga kuis, mga kamukha. So dito tayo, Riverbanks. Dito tayo laging dumadaan. Access road going to C5. Goods naman dito. Dati doon ako lagi dumadaan sa sa, kung alam niyo yung papunta sa Kapitan Moy, sa San Roque Marikina, tapos labas doon SM Marikina na agad, tapos doon iilalim na lang ako. Dati doon ako lagi dumadaan eh.
Ngayon nag-iba ako ng route. So dito tayo ngayon na Riverbanks ng nagiging route natin. Parehas lang naman yan actually ng layo. Medyo kumakati yung lalamunan ko. Wow, Vespa, idols. Idol, Vespa. Up, up, up. Tara mga kamukha, sama kayo sa ating biyahe. C5 Gaming as always. Go, go. Lagi lang tayong mapagbigay sa kalsada. Naka-tinted visor nga pala tayo, no? Medyo mahina yung vision natin sa tao. Pero sa mga sasakyan is all goods naman. Hirap lang ako dito pag yung mga taong naglalakad. Medyo malapit-lapit na bago ko sila makita. Kaya nakahay ako minsan para makita yung taong naglalakad. Pero wala namang naglalakad sa mga area na to. Ano ba yan? Anong nangyari sa lamunan ko? Biglang kumate. Bawal pa ako magkasakit. Nasa training pa lang ako. Hindi pa pwede ang pag-absent. Ayun mga kamukha, let's go. Medyo relax lang tayo ngayon kasi maaga-aga pa naman. Saktuhan lang yung takbo natin. Eksakto talaga yung alis na 7. Pasok ko 9, 7 yung alis ko. Hindi naman eksaktong 7, mga 7:15 ganun. Pero ano, basta wag lalagpas ng 7:30 yung alis ko para hindi ako ma-rush. So ngayon, dahil maaga-aga pa ako, makakatry ako ng ibang parking lot dun sa BGC. Ayun sinasabi ni Don sa Parkway building ba yun? Ewan ko, basta malapit-lapit nga naman siya dun sa office namin. Hanap tayo dun. Si ano, meron din sinuggest, nakalimutan ko yung pangalan, may nag-comment sa akin dun eh. Tinuturuan din ako ng parking sa BGC. Maraming salamat sa inyo mga kamukha, yung mga dati na sa BGC dyan, mga alam na yung mga diskartehan sa pag-parking. Salamat sa turo. Malaking tulong, malaking bagay. Kasi mahirap talaga ang parking sa BGC, totoo yun. Lalo na pag mid-shift pinakamahirap doon. Naranasan ko yung pumipila talaga ng mahabang pila, tas punuan. Yung mga tipong alauna ng hapon hanggang alas 4, yun. Pero ganitong gabi, walang problema, maluwag yung mga parking. Mga mukha, tara. Kwento ko lang yung nasakay ko kanina. May malaking bag sa harap, galing sa Solid North na bus station. Grabe, tila magkakakulani ako sa singit.
Ngalay na ngalay ako eh. Putik yan, ang hirap pala ng ganon. Yung wala akong tapakan eh. Wala kasing matapakan kasi nga yung bag nilagay ko dito sa footboard. Pero okay naman, bait naman si sir. Nuubo na tuloy ako. Rolling tayo ng C5. Kargadong Aerox. Hindi, naka-pipe lang yan. Wala, hindi tayo nakapanakay ng joyride ngayon mga kamukha. Papasok ng trabaho, sayang. Makamenos man lang sana. 100 sa parking, tsaka 100 sa gasolina. Actually, araw-araw ang expenses ko, sabihin na natin 50 pesos sa gasolina, 100 sa parking. Yan talagang ang gastos ko kada araw. Plus yung pagkain ko pa sa office, sabihin na natin 200 ang pagkain ko, buong shift na yon. So pumapatak ako ng ting 200 plus 350 ang nagiging ano ko, tawag sa ganyan, ang aking gastos per shift sa trabaho. So malaking bagay sa akin na kinikita ko sa joyride yon. At sobra pa. Pero yung papasok sana, malaking tulong pang dagdag sa gasolina at parking sana, kung may papasok na booking na eksakto dito sa way natin sa C5 going to BGC. Kasi ayoko namang out of route, mahirapan ako lalo, baka malate pa ako. Ayoko pa namang nalilate. So eksakto lang 5 minutes before. Ayoko rin naman ng sobrang aga. Ayoko ng late. Ang gusto ko, dumating lang ako sa tamang oras. Grabe, lalaki nito. Sila Optimus Prime. Una na ako. Nak ng tokwa. Baka haluin tayo niyan. Si Optimus, putang ina. Tang ina. Sorry. Grabe yung yung track lane dito sa C5. Mapapamura ka talaga. Grabe, ba't ganito? Hawakan nyo na mabuti yung manibela. Pag mapapadaan kayo sa track lane, hawakan nyo lang na mahigpit yung manibela. Wag mong mabibitawan, baka mag-wobble ang manibela. Dito na tayo, ahon na Bridgetown, dito sa C5 bridge sa Ortigas. Yan, nasa left side ko na to. Yan, Bridgetown. Let's go. Sarap, walang traffic pag gabi. Sarap talaga yung shift pag gabi, pagpapasok, kaysa sa morning shift. Yung morning yung mga pantipong 5 AM, 4 AM gising mo. Pero mas healthy yun. Mas healthy. Unlike sa ganitong shift, unhealthy. May nagtatanong pala kung si nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Sabi niya, call center hoppers ka ba? Sorry mga kamukha, hindi po ako call center hopper. Sadyang pag may mas magandang offer, pinag-iisipan ko muna. Tapos kung maganda naman yung management, okay naman, so lumilipat ako. Nito recently lang talaga, nagpatalon-talon ako sa iba't ibang company kasi
nagkaroon tayo ng mga problema na kailangan nating umabsent kasi may ganito, may nangyari, ganyan. So ngayon, critical working days yon, so nagkaroon tayo ng problema. Pero aminado naman ako doon, kaya nag-apply na lang ako sa iba. Hindi naman ako call center uppers, no. Tsaka hindi pala ako actually IT ako, pero napupunta ako sa mga call center company. So para sa akin hindi naman malaking gap, pero sana priority ko sana is mapasok ang trabaho is yung align sana sa pinag-aralan ko. Pero as of now hindi align. So okay din na nasa BPO industry ako, na tututo ako sa communication skills ko. Kwento ko lang sa inyo, communication skills, yung pag-i-English, isa yan sa weakness ko. Sobra. Way back 2015, 2016, hindi ko talaga kayang mag-speaker sa gitna in English, as in sobrang kabado ko, nanginginig talaga yung buong alamnan ko pag ginagawa ko yon. Hanggang ngayon naman kinakabahan pa rin ako, pero syempre iba na ngayon, medyo parang kahit papano may laban-laban na. Unlike dati talagang weakness ko talaga siya. So magandang bagay din sa akin yan na napapasok ako dyan sa BPO industry, sa pagko-call center. At least kahit papano na-boost yung confidence ko. Hindi man ako gumaling sa pag-i-English, pero ang nadagdagan sa akin is yung lakas ng loob ko. Diba? Napakalaking bagay nun. Most of the time kasi lakas ng loob yung kinukulang tayo. Naunahan tayo ng kaba, naunahan tayo ng nervyos, kaya hindi natin ma-deliver yung mga gusto nating sabihin. So ngayon, natuto ako konti, natuto din naman ako. Yung confidence ko na-boost naman kahit paano, kahit konti. Hindi ako gumaling, ayoko sabihin gumaling, parang natuto lang ako at nadagdagan lang yung confidence ko. Ayun yung masasabi ko. Si Optimus Prime, huwag kang gagalaw, Optimus Prime, una na ako. Ayun, mabalik tayo mga kamukha. Pagdating naman sa trabaho, kung ano yung magi-start na, kung ano yung magi-start na bukas, yun agad yung pinapasukan ko. Ang mahalaga kasi sa akin yung trabaho Kaya siguro hindi ko rin nakuha yung field ko. Ayan mga kamukha, so nandito na nga pala tayo sa Pasig, sa ibabaw, sa C5 Bridge Pasig, sa may bagong ilog. Aahon na tayo dito. Ayan mga kamukha, maraming salamat nga pala sa palaging pagsama nyo. Palagi tayong mag-iingat, magdala tayo lagi ng tubig, mainit. Ako naman meron akong tumbler sa office, nakalagay sa locker. Kaya ayun nga pala, hopefully dito sa opisina ko ngayon, dito sa company ko ngayon, dito sa BGC, malayo man, pero before nagbi-BGC na rin ako from San Mateo. Kaya alam ko na yung aware na ako sa biyahe, aware naman na ako sa layo. So ayun, to be honest, part-time ko lang talaga si Joyride. Di ko siya pwedeng i-full time kasi syempre ayoko naman ako maghulog ng benefits ko galing sa sarili kong bulsa. So gusto ko, sumusundot lang ako kay Joyride. Kasi si Joyride hindi naman binabayaran yung mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth natin. So magkakaroon ng malaking gap pagdating sa benefits. So dapat may stable job pa rin tayo. Siguro kung hinuhulugan ni Joyride yun, pwede pa magpo-full pero kasi mahalaga yon. Magkano din yon, lalo na ngayon, napakamahal na nun. Magkano na ba ang hulog ng SSS ngayon? Magkano na ba ang hulog ng Pag-ibig ngayon? At saka ng PhilHealth, di ba ang mahal na rin? Pag tinotal mo siya sa isang buwan, Makati rin yun. Kaya ayun, isa yun sa mga bagay na naiisip ko, kaya hindi pa ako makapag full time kay Joyride.
Hindi ko naman sinasabing huwag kayong mag full time kay Joyride, pero nasa sa inyo na yan kung paano yung diskarte nyo. Ako kasi nagjo-joyride ako, pandagdag talaga sa allowance ko, pagdagdag sa panggastos ko, pandagdag sa yung mga ginagastos ko pagpasok, ganun. Malaking sustain sa akin si Joyride, malaking bagay siya sa akin. Pero ang full-time work ko talaga is office talaga. Dito talaga hindi ko to pwedeng bitawan dahil nga sa mga benepisyo na meron to na wala kay Joyride. To be honest lang ha, actually sa orientation sasabihin sa inyo ng trainer nyo yan na nakadepende sa inyo yan kung gusto nyo i-full time. Merong mga nagpo-full time, pero kasi pag pinull time mo si Joyride, may mga consequence yan. May mga insurance naman si Joyride, pero not all the time. So papasok lang ang mga insurance ni Joyride once na may pasahero ka or onboarding ang tawag sa onboarding tuloy. May booking ka, yung parang ganon, may pasahero ka, online ka, may biyahe kayo, yun. Pero syempre ayaw naman nating i-claim yung mga insurances na yon, kasi syempre may maklaim mo nga yun, may damage ka naman sa katawan, di ba? Kaya palagi tayo mag-iingat. So ngayon si Joyride talaga is ginagawa kong part-time. Pinakamatagal na yung biyahe ko kay Joyride ng 6 hours. Lumalabas ako ng 5 AM, umuwi ako sa bahay ng 11 AM or minsan 10 AM lang. Tapos sa gabi naman may biyahe ako na minsan 7 PM na, umuwi ako ng alas 12 ng gabi. Ganun lang yung biyahe ko. Hindi ako nag-whole day yung buong araw, 12 oras. Hindi ko pa na sabi kong may swerte sa industry na to. Bakit swerte? Yung mga pumapasok na booking sa'yo, yung mga area na nadadrop offan mo, kung palagi kang makakakuha ng booking na palaging may pasahero sa drop off, talagang swerte ka. Minor na tayo. Stop din naman eh. Shoutout nga pala sa mga nanonood sa akin nagtatrabaho dito sa BGC. Mag-iingat tayo palagi. At ang ganda naman dito sa BGC, palaging mahangin, parang palaging mapresko. Grabe, bilis nung pakaliwa. Tila 10 seconds lang. Yan mga mukha BGC na tayo kanina pa. At dito tayo. Wala, dito pa rin talaga tayo dinadala ni Barok. Kumbaga dito pa rin tayo dinadala ng manibela natin. Kahit marami nang nagtuturo sa atin ng parking, wala. Nakaprogram na mga quiz. Nakaprogram na yung parking natin. Pero gusto ko subukan sa iba eh. Pero bakit ganon? Takot ba ako malate? Takot ba ako maligaw? Or nakasanayan ko na rito. Bali kasi dati na ako nag-work dito sa BGC, tas eto rin talaga yung pinaparkingan ko. Kasi ayan lang yung building ko sa likod dati, previous work ko. One good thing pala dito kapag magjo-joyride ako sa umaga. Pag magjo-joyride ako sa umaga, nandito yung maraming pasahero sa part na to. Maraming booking dito sa may Wells Fargo, maniwala kayo sa akin. Ang galing ni ate Tsaka malawak dito, parking lot. Thank you. Let's go. Relax pa tayo ngayon kasi maaga-aga pa. Baon ko nga pala sa akin. Mga mukha hindi nga pala tayo nakapagbaon. Pero
may baon ako ngayon. Saging. Bali hindi tayo nakapagluto ng baon natin ngayon sa office. Pero meron naman akong nabiling saging. Yun, no? Let's go. Yan, palabas na tayo dito sa parking lot. At another 100 pesos na naman to. Tapos pag nawala mo yung ticket, it's gonna be 500. Wait. Wala ate na tupi. Ito pa. Ayun mga mukha. Kaka-out lang pala natin. At every time na mag-out tayo sa work, nag-on naman tayo sa ating Joyride apps. Since pauwi na tayo, usually pag mula dito sa BGC hanggang San Mateo, medyo mahal ang pamasahe nun. Kaya kung makakatsamba ako, tiyempo, siguro ang estimate ko pamasahe nun is 300 plus. San Mateo to BGC or BGC to San Mateo. That's my estimated ano. Wow, ganda ng araw dun, oh. Grabe. Good morning BGC. Eto na naman tayo, araw-araw, buhay-buhay. Kamusta ang buhay-buhay mga kamukha? So another day, another buhay, another life. Thank you Lord for the day, for every day. So ayan, pauwi tayo ngayon at may nakikita akong sunrise dun sa unahan na napakaganda. Grabe, inipit ako ng bus. Nastan ako Nastan ako dun Stunning moment. Let's go. Let's go. Napakaganda ng morning. Pero mas maganda kung may papasok na booking na hanggang Marikina or di kaya hanggang San Mateo Rizal. Much better kung hanggang Rodriguez Rizal para medyo mahal lang mamasahe. Aba, may pag-build ng traffic ng ganitong aga. Uy, kaya maraming booking. Ortigas Avenue. No. No, no, no. Only along the route is the accepted. May Aventus, San Juan. No, no. Ano ba yan? Puro palayo. Pumasok ka naman. Hop. Makati na naman, may added tip pa. Quezon Avenue. Na-reject natin. Ang daming booking. Pasensya na, nare-reject ko yung mga booking. Kasi ang kukunin ko lang is yung along the route. Ayun nga, walang alam mo yon, yung sa Uber dati may set destination. Wala dito eh. Hindi ko makita, gumagalaw. Makati Global Tower. Hindi yan pwede sa akin, pabalik yan eh. Grabe, ang daming booking ngayong umaga dito. Hirap na hirap ang mga taong sumakay. Oho, going to Taguig. Pero usually lahat ng booking short trip lang.
below 100 pesos nang ang kanilang fare rate, Bisaya, ang kanilang pamasahe. Ba't kasi nag-i-English pa? Barok-barok naman. Oy, napakaganda ng araw. Ohoy. Napakaganda ng araw. Oh, yeah. Sunset. What a sunrise. What a good day. And a good weather. Wow, maraming salamat God sa magandang araw, magandang panahon, magandang kalusugan sa araw-araw. So ayun mga kamukha, pauwi tayo ngayon. Palagi tayong mag-iingat. Ayun mga kamukha, nakauwi na nga pala tayo ng San Mateo, Rizal. Pero bago tong closing nyo, dahil nandito tayo sa kabilang village, bibili tayo ng mixed fruit. Yun ang gagawin kong almusal, yung mixed fruit na binibili ko dito. Meron kasi siyang mango. Mango. Meron siyang mangga, meron siyang cucumber, meron din siyang pakwan. So mixed fruit siya, ang sarap. Goods na sa aking almusal yun. Ayun mga kamukha, so maraming salamat nga pala sa pagsama sa araw na to. So kung bago ka pa lang sa channel ko, Jeff Media nga pala, welcome ka. Ito na yung mixed fruit oh. So mga kamukha, dito ko na lang din pala puputulin ng video na to. So kung nagustuhan mo, nag-enjoy ka, wag mo namang kakalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. So ride safe, ingat tayo palagi, and God bless. Bye bye.